to all member states. Kaya medyo takot kami. Tapos, niraise na nga yung issue ng jurisdiction, ba't tinutuloy-tuloy mo pa? Hindi mo pa nga nare-resolve Tuloy-tuloy with pa rin, finality. Bakit? But we hope that the court will do its duty to resolve the case on the basis of merit. Kasi if on the basis of merit, yung dokumentong premisent nila, dokumentong destroying its own cause, at yung testimonial evidence naman, katakot-takot na double hearsay, multiple pa nga eh. Yung mga dokumento nila ay ubod ng mga lason, kumbaga. Yung mga dokumento ng mga prosecutor na yan ay ubod ng mga bulok na parang nabubulok, di ba? Tapos yung mga hearsay nila, puro mga kalukuhan talaga. Sila nagko-contradict, pati yung sarili. Kaya Oo. di ba, narinig nyo kanina, yung isa was testifying na pinatay niya through knife. Pagkatapos subsequently, sinabi niya baril. Tapos yung iba naman testigo, hindi, never naman gumamit ng baril yan. Doon lang makikita mo na kagagawan lahat ito. Ayan po mga kababayan at mga kapadspress. Sa huling salbo ng pagdinig ng bulok at nangungurakot na ICC ay dito po pinatunayan ni Atty. Sal Panelo na sumabog sa pagmumukha raw nila etong mga prosecutor na to ang mga kasinungalingan nila laban kay Tatay Digong. Maliwanag po, di ba? Kumbaga yung itinapon mong basura ay babalik din sa'yo. Yan po ang totoo. Maliwanag na puro hearsay lang ang mga pakana nila para dito. Pero dito, pasisiguro na kung ibabasura ba o hindi dahil sandamakmak ang pagkabayas nitong mga ICC. Nakakasuka. Nakakasuka lang talaga. Dahil pineperahan lang tayo. Dati matunog ang usapan na gumagalaw ang pera. Mga pera dito. O di kaya pineperahan lang ang Pilipinas. Kung magay usap-usapan o mga matunog na balitaktakan lang, mulong-bulungan. Ngayon, meron pa. Yung usap-usapan ay magastos daw. At milyon ang pera na nagagastos raw dito sa mga ICC na gumagastos ang Pilipinas. Pero yun na nga. At sumambulat nga ang pagbubunyag ng mga ex-marine at 2 sundalo sa kanilang testamento. Pero sa bidyong ito ay kung papaano ipapaliwanag ni Atty. Panelo ang lahat ng kapalpakan ng prosecutor at kung paano niya suplakin ang mga halimaw na prosecutor dito. Nakakalungkot. Talagang nakakalungkot lang, di ba? Bayaran ang mga ICC dito. Kaya bago po ang lahat ay ito po, no, papakita ko lang to kung paano ang kasinungalingan ang pinagsasabi ni Anti-Claire. Dito po, no. Yan po, no. Anti-Claire Castro, iginiit ng ibig sabihin ng tukhang ay kill. Sa Filipino term, pag sinabi mong natukhang ka o itutukhang ka, it means kill. Grabe ang kaplastikan at kabalahura. Ganyan ho kabalahura mag-fake news si Auntie Claire. Tukhang lang, hindi mo alam, Auntie Claire. Auntie Claire, ang tok. Pinagsama ang tok tsaka hang, di ba? Ang tok, yung kumakatok sa bahay ng mga drug addict. Yan po, tok-tok. Ibig sabihin, kakatok sila, yung mga PNP, sa pintuan ng mga, alam mo na, yung mga pulboronic addictus, di ba? Tapos yung hang, wag mo na ituloy. Titigilan mo na, it means stop yung ginagawa mo. Di ba? Kaya nga, matunog ang sinasabi ni Tatay Digong, no? Stop kung ayaw mong masira ang buhay mo. Ganun po yan, eh. Di ba? Ito po, no? Panoorin na po natin ang buong video ni Atty. Sal Panelo.
Okay, Attorney Sal, your assessment po dito sa defense of Attorney Nick Kaufman. The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their completion. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by, let's go to the testimonial evidence, contradictions between and among the so-called witnesses, even contradictions with the witness himself or herself. Madalit sabi, puro batay or based on hearsay, double hearsay, speculation, surmises. Yun naman Di ba? Ang talagang narinig po natin at napanood, di ba? Sabi ni Attorney Sal Panelo, puro mga hearsay lang, di ba? Yung kalokohan na yan ng mga prosecutor, talagang mga traidor na, mga balahura na, at mga wala pang kwentang Pilipino. Puro mga hearsay, wala silang matibay na ebidensya, kundi hearsay, di ba? Eh di kumain na lang kayo ng chocolate na hearsay, mga prosecutor kayo, di ba? documentary evidence, sinabi ko na kanina yon, yung the very document na pininisinta nila para ipakita yung murderous intent, saka yung tinatawag nilang community or conspiracy between the president and the PNP, sumabog din sa mukha nila kasi yung dokumentong circular na sinasabi nilang yun ang command to kill, lumalabas, the very document itself shows na nakalagay doon, if you have to arrest, you have to do it in accordance with law. Kaya sumabog sa mukha nila lahat. Of course, the prosecution is saying na maganda yung kanilang presentasyon, but they are entitled to their Parang sumabog na bomba na may kasamang, kumbaga yung tinatawag nating nanggagaling sa Poso Negro. Yun, ganun. Sumabog na bomba ng Poso Negro sa mukha nila. imagine satisfaction of their presentation. So, in Yes. short, sir, In short, bagsak sila. If the Malakas, 'di ba? Malakas ang mga paniniwala na bagsak ang mga testamento nila. Yung mga evidence nila mga walang kwenta. resolution of the International Criminal Court will be based on evidence, dismiss ang Oo. kaso. or what Dapat could be lang. other basis ng ICC for doing otherwise sa magiging decision po nila? Doon na papasok yung, kasi there are many people who have watched the proceedings very hopeful na matidismiss. Oh. Kami kasi, ang problema, Sana kasi madismiss na. Ang problema natin yung ICC. Ubod ng kabayasan nitong mga ICC na to. this court has assumed jurisdiction when there is none, in violation of the Rome Statute on the principle of complementarity. Secondly, despite the fact that defense has raised the issue of jurisdiction in the matter of withdrawing, bakit nila sinimulan pa rin ang confirmation of charges? And that's part of the proceeding. Ibig sabihin, we're afraid that it might have prejudged the case. Kabulukan talaga, 'di ba? Yung hindi pa nailalatag yung mga ebidensya ay talagang kinuhanan nila yung pagkatao, kumbaga kinidnap na nila si Tatay Digong na wala pang matibay at konkretong ebidensya, na wala pang inilalatag sa ICC. 'Di ba? Ang isa lang ang may pakana nito, si Trililing, dahil kumbaga atat na atat yung mga makakaliwa atat na atat na sila na may padala. Kahit wala nang may presenta, yun lang. Kahit wala nang may latag na may presentang kaso na ebidensya, basta mailabas lang si Tatay Digong, kasabwat ang gobyernong ito. Masakit at masakit sa mga Pilipino. Di ba? Pero kung ebidensya lang pag-uusapan, wala. If you're objective Oo, enough, hindi ka bias, di-dismiss mo ang kaso. So dito sir, hindi kayo nakatulog sa submission kasi di ba sa mga nakaraang araw Ah.
Siyempre. Actually, nakakatulog ako dahil sa jet lag. Nagkataon naman sa presentasyon ng mga prosecution doon. Tsaka isa pa, paulit-ulit lang naman yung mga kasinungalingan nila. Kaya di ba sinasabi Oo, yung pabalik-balik there is a virus of immunity. Kaya di ba sagot ko kagad, ang ibig niya sabihin, virus of lies that they have been propagating all these years. Sir, the defense will have another 30 minutes tomorrow. What do you hope to hear, or what do you expect to hear from Attorney Kaufman and Doc Jacobs? And siguro, he will be elaborating on what he has started today. No further arguments aside from those raised already? Depende kung meron pang isang issue na niraise ang prosecution na hindi niya pa natatouch. Sir, yesterday, sorry, aday ko muna. Sir, anong future nito doon sa pending pa rin na question sa jurisdiction kung eto't gumulong na yung hearing ng confirmation of charges? I mean, positive. sir, may pending na appeal pa sila Meron nga. sa question ng jurisdiction. And yet, the confirmation of charges hearing has happened. Exactly, kaya nga we are afraid na baka iba ang lumabas na resolution instead of dismissing it. That's why you had the We're hoping for the best and expecting the worst. Sir, tomorrow the place of detention will also be reviewed by the pre-trial chamber 1. Meron po bang particular request yung defense counsel, let's say per se, change the place of detention of the former president? Not that we know of. No, we haven't talked to Attorney Kaufman on that matter. Sir, Attorney Kaufman did not delve too much into the Malabo yan no? Yung mga interim release niya, malabo yan. Talagang may second chance, wala na. Kumbaga una pa lang sinoplak na tayo ng ICC na yan. jurisdiction arguments. Do you think there might be any effect on the decision? Jurisdiction can be raised at any stage of the proceeding, even at the end of the trial. So walang problema doon. Sir Attorney, I am curious until when is the duration of the process of this Duterte's case? If the ICC is cited, how long it will take? Ay, hindi natin na. Cited dito or what? And We do not know hindi exactly nga kung baka kailan tumagal matatapos pa na. So, Attorney Sal, you have this apprehension na ICC might have prejudged already? Well, you cannot escape that apprehension kasi nga, because of the jurisdiction issue. You know, we've been pounding na you have violated your own principle of complementarity, which is the very core of jurisdiction. Yung court mismo ang nagba-violation sa atin, di ba? Kaya nga wala na silang jurisdiction, pinipilit pa rin na noon pa. Kung hindi makakaporme ang ICC na yan dahil sa mga taong kumakalaban kay Pangulong Duterte, di ba? Yung mga taong yan na binabayaran din ng gobyerno. Halatang bayaran din ang mga sumusulong at halatang bayaran din ang mga ICC na yan. Of the ICC to all member states. Kaya medyo takot kami. Tapos, niraise na nga yung issue ng jurisdiction, ba't tinutuloy-tuloy mo pa? Hindi mo pa nga nare-resolve Tuloy-tuloy with pa rin, finality. Bakit? But we hope that the court will do its duty to resolve the case on the basis of merit. Kasi if on the basis of merit, yung dokumentong present nila, dokumentong destroying its own cause. At yung testimonial evidence naman, katakot-takot na double hearsay, multiple pa nga Yung mga dokumento nila ay ubod ng mga lason, kumbaga. Yung mga dokumento ng mga prosecutor na yan ay ubod ng mga bulok na parang nabubulok, di ba? Tapos yung mga hearsay nila, puro mga kalukuhan talaga. Sila nagko-contradict, pati yung sarili. Oo. Di ba, narinig nyo kanina, yung isa was testifying na pinatay niya through knife. Pagkatapos subsequently, sinabi niya baril. Tapos yung iba naman testigo, hindi, never naman gumamit ng baril niya. Doon lang makikita mo na kagagawan lahat ito. So, yung sinasabi yung charge na inutos, implemented, may mga reward money allegedly, and all these accusations, na-rebut lahat yun. Yes, kasi nga hindi ba sinasabi ni Attorney Kaufman, walang direct link walang testigo na nagsasabi na inutusan siya. Puro sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ng driver, nagaling doon sa isang driver din o galing din sa isang security. Kaya talagang walang kaso. But despite that, Attorney Sal, you're not yet that confident, no? Na hindi ito mauuwi sa confirmation. As I said, on the basis of evidence, we're confident. Pero kung titingnan mo yung ibang aspect, medyo nag-iisip ka. Sir, ano yung pinaka-strong argument na inilahad ni Attorney Kaufman
Kaufman para sa inyo? Yun ang sinabi ko kanina, yung testimonial documentary evidence have been shattered to pieces. Nasira talaga sila doon. Bukod sa issue ng jurisdiction, Attorney San, meron pa po kayong gusto sana hopefully na ilatag ni Kaufman sa kanyang Hindi na, nilatag niya na nga lahat eh. Kasi yung kaso, you can win a case on the basis of your testimonial and documentary evidence. Pag nasira ka doon, ay kalimutan mo na yung kaso mo. Tanggapin mo na yung pagkatalo mo. Sir, we know you're here to observe, but nonetheless, hindi man kayo basta sa mga abogado, did you have an input doon sa naging depensa ng Kaufman po? As I said earlier, Attorney Kaufman made a thorough job on this case. He made a thorough research. He read all the speeches. He went over all the documents. Kaya madali niyang maribat lahat ng mga allegation ng kabila. So wala kayong naging contributions dito sa kanyang mga depensa? Well, in the sense na hindi kami nagkausap-usap, wala kaming kontribusyon. But if you will listen to him, sinasabi niya na he has been following our careers all these years, naririnig niya yung mga argumento namin sa iba't ibang plataforma, siguro nakatulong din kami. May napulot siya sa amin. So what's next after this, Attorney San? Umuwi na tayong lahat para kumain. Umuwi na kasama si Tatay Digong, di ba? Ayan po, no? Narinig po natin ang buong salaysay ni Attorney Panelo na kamakailan lang ay itong mga hearing na to na mga parang teleserye, di ba? Kaya yan po, no? Bago pong lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.